tinanong ko yung sarili ko, para sa akin, ano nga ba ang ibig sabihin ng my soul glorifies the Lord? Napakinggan natin mula nung unang simbang gabi, iba't ibang interpretasyon at mensahe na yung napakinggan natin. Mula sa Emmanuel, the Promised Son, mula sa ating chairperson ng Church Council, hanggang sa kahapon, Gloria in Excelsis Deo, mula naman sa ating admin pastor. Sa gabing ito naman po, maririnig po natin ang interpretasyon at mensahe mula sa perspektibo po ng isang kabataan. Ano nga ba para sa isang kabataang tulad ko ang i-glorify o i-magnify ang Panginoon? So una po, i-define muna natin yung terms. According sa Merriam-Webster's Dictionary, glorify means to honor and to praise, to make something seem much better or more important than it really is. Magnify, on the other hand, means to make something greater or to make something seem more important than it is. To make something appear larger. Glorify and magnify are synonymous to each other. Para sa atin, ano nga ba talaga ang to magnify something? Di ba kapag gumagamit tayo ng magnifying glass, lumalaki ang maliit na bagay? Sa mga definition, ang pinaka-striking talaga para sa akin dito ay yung to make something seem greater or more important than it is. Okay, babalikan natin yan. Pero in the meantime, I want to discuss something about the three things na nag-stuck sa akin while contemplating on the text. So, nag-start na tayo sa M, magnify. Ituloy-tuloy na natin. So, meron 3 M's akong iiwan sa gabing ito. First, the mission. God gave Mary a mission. At hindi lang siya basta-bastang mission. Luke 1:31 to 33 says, "You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." Isang simpleng babae na may simpleng pangarap sa buhay, pinili ng Panginoon para sa isang napakalaking duty, isang malaking responsibilidad. Napaka-problematic, napaka-complicated, at difficult ng situation ni Mary. Una, hindi siya kasal. Alam naman natin ito. Mula noon at hanggang ngayon, aminin na natin may prejudice ang mga tao kapag nabubuntis ang babae hindi pa kasal. Ikalawa, virgin siya. Scientifically impossible to conceive unless may in vitro fertilization noon. Pero obviously, wala pang ganun. Kaya sobrang napaisip ako. Talagang, alam kaya niya yung extent o yung enormity ng responsibilidad na iniatas sa kanya ng Panginoon? Kasi ang sagot niya sa tawag na ito, nasa verse 38. "I am the Lord's servant," Mary answered. "May your word to me be fulfilled." Then the angel left her. Napaka-confident ng sagot. Talo pa yung sagot ni Tia Versbach sa Miss Universe 2015. At it takes a lot of courage and faith to accept something as big as what Mary did. Alam niyo po ba yung kantang Mary Did You Know? Ginawa siya ng Pentatonics, meron din si Scotty McCready. So, Mary, did you know that your baby boy is the Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you're holding is the great I am. May idea kaya si Mary na one day magiging ganun yung pinagbubuntis niya? Kasi nung sinagot niya, ang confident, "May your word to me be fulfilled." Ako talaga sobrang, ang galing ko. Talagang striking talaga para sa akin ito yung attitude ni Mary toward God's mission for her. Talagang nakaka-inspire. Okay, sige. Gawin natin mas timely at mas relatable yung context. Since hindi tayo makaka-relate dun sa virgin conceiving. Ilan po kaya sa atin na nandito ngayon ang pag nabigyan ng pagkakataon na pagsilbihan ng Panginoon ay magsasabi, "Yes, Lord."
O hindi naman kaya may magsasabi na, ayaw ka yan, iba na lang, busy ako. Or pwede rin ang approach, sorry, busy kasi talaga ako hindi wala akong time sa family ko Baka ganun yung response ng ibang tao sa mga tinatawag ng hindi ko alam kung alin kayo din sa dalawa. Did it ever occur to you, eto habang ginagawa ko, bigla lang mapaisip lang ako, did it ever occur to you na what if nag-no si Mary? What if she did everything to get rid of the baby? What if, ayoko, hindi ko tinatanggap Lord, ayoko talaga. Pero syempre hindi hayaan ng Panginoon yun. Pero hindi ba parang fleeting moment lang sa'yo, what if nag-no si Mary? Ito na po siguro ang taon na sobrang dami kong involvement. Mapa-ministry man, sa school, o kahit sa personal. Alam ng mga kaibigan ko yan. Lagi akong nagrarant, pagod na ako, hindi ko na talaga kaya. Pero kahit ganun kadami yung ginagawa ko sa buhay, wala pa rin akong love life. Siguro po, nagsasawa na kayo na maya't maya, nandito ako sa harap. Hi, good morning po. Maya-announce lang po ako. Ganyan. Ako din po, medyo nagsasawa na lagi na lang din ako nasa harap. Pero, lagi ako nag-a-announce, may jamming and sharing, merong fundraising. Okay, it reminds me. Next slide, please. Yan! Si Yaya, in-announce na siya. Ulitin ko ulit, ulitin ko ulit. Meron na lang pong ilang araw na lang CI na. 26 na, guys! CI na. Christmas Institute 2015 na, December 26 to 30. Wesleyan University of the Philippines, Cabanatuan, Nueva Ecija, ang registration 1,850. Kids, pwede nang magbayad after service. Hindi tayo mamaya. Dear parents, alam ko kung 5 days din mahihiwalay sa inyo ang inyong mga babies. Pero saglit na panahon lang po ito kumpara sa mga lessons na matututunan nila at sa mga experience sa may experience po nila. Anyways, going back. This year, halos maya't maya may activity, may event, may meeting, may deadline. Hindi ko rin po talaga alam kung paano ko nasusurvive. Hindi ko alam kung paano ako nakakatayo ngayon ng may energy. Kakatapos lang din po ng first semester ng aking graduating year, praise God. Finally, pero napaisip ako, tinawag ako ng Panginoon to serve the youth sa panahong sobrang busy ako. Sobrang busy ng student life. This year po, hindi lang as a president. Hindi naman sa binabrag ko yung ginagawa ko. Pero aside sa graduating, marami pong involvement sa ministry. Kung sa iba siguro lagi mo akong nakikitang nandito. Pero hindi ko alam, ang daming pagkakataon sana, pwede akong mag-lead sa kabataan. Pwede naman next year pagka-graduate ko. Pwede naman siguro last year sana nung hindi pa ako graduating. Pero bakit ngayon? Ba't ngayon pa? Nakakapagod, opo. Pero hindi ko po ipagpapalit lahat ng natututunan ko ngayon at yung nararamdaman ko kayong joy kapag nakikita ko ang mga kabataan na yan na nandito nagsuserve, na may bunga yung kada hirap na ginagawa mo. Kung tutuusin, pwede naman akong mag-resign pwede naman akong magsabihin, ay sorry, hindi ko talaga kaya Or the classic, busy ako. Pero, it's exhausting, pero no regrets. Wala akong reklamo. Ay, meron pala, minsan. Buti na lang, hindi ako sumuko. Hindi pa. Hindi ko rin ipagpapalit lahat ng ito. Nakaka-inspire. Kung binabasa ko yung text, nakaka-inspire yung confidence and yung conviction ni Mary. She accepted God's mission with open arms and with a heart full of gladness that she even exclaimed, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior." Ilan kaya sa atin ngayon yung sa dami ng ginagawa niya, magsasabi, "Lord, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior."
Secondly, I realized, kaya ba ganun na lang ka-confident? Kaya ba ganun na lang ba ka-confident si Mary? Kasi deep down, alam niya that God has been mindful of her situation the second time. For he has, sa verse 48 it says, for he has been mindful of the humble state of his servant. He may have given Mary a huge responsibility to bear. Yet we all know that he was there every step of the way. He guided Mary and Joseph to their journey. Isa sa mga challenges niya yung travel nila from Galilee to Judea para lang sa census. Buti na lang, kahit buntis na siya, kabuanan pa nga. Grabe. Talagang sinubok yung tatag ng loob nila. Tapos, nung may panganak na, manganak na, wala nang available na guest room sa inn. No choice, sasabsaban pinanganak si Jesus. Tapos, nung ipinanganak na, akala mo unicorns and rainbows and happy ever after na pinanganak si Jesus. Hindi pa. Kailangan nilang pumunta sa Egypt para magtago kasi pinag-aanak nga si Jesus sa King Herod. Grabe. Yung pinagdaanan nila, walang-wala yung challenges nila sa challenges ni Lola ni Dora kay Aldrin at Yaya Brown kumpara sa pinagdaanan ni Mary and Joseph. Pero, pinabayaan nga ba sila ng Panginoon? Siyempre hindi. He never left their side. He even sends his angel to warn them if there's any danger. It's really comforting knowing that on your troubled times, you know that you have someone to help you. Someone who will be there to guide you. Someone to rebuke you when you did something stupid. Let's say a friend, di ba nakaka-comfort pag may problema ka, tapos may kita-text ka lang kayo tatawagin, bro, may problema ako, tapos bigla kayo usap tayo. Pero hindi ba mas nakakagaan ng pakiramdam, mas comforting, mas overwhelming kung yung someone na yun is the Lord? It's more you just need to trust in Him. Hindi ko kayo sasabihin na, okay, sige, trust in Him. Alam natin mahirap. Pero it's a process. Kaya natin. Alam ko naman kung may pagkakataon, talagang mahirap ma-assure na nandiyan ang Panginoon. Lalo na ngayon, threat ng terrorist groups, hindi lang ng ISIS. Ang nakakalungkot na estado ng politika sa Pilipinas, Sus Mariosep, election 2016. Sunod-sunod na pananalanta ng bagyo at kung ano-ano pang trahedya. But then again, dito talaga masusukat kung hanggang saan at gaano katatag at ang paniniwala at pagtitiwala natin sa mga pangako. Sa dinami-dami ng responsibilidad at involvement ko ngayon, alam ko at confident akong i-declare that God has never left my side. Aware siya sa mga commitments ko at hindi niya ako pinababayaan. Kaka-check ko lang ng grades ko last night. Praise God, hindi ako bumabagsak pa. Though may isa pa ako hinintay natin. Ang busy ng conference and academic year 2015-2016 na ito para sa akin. Pero sa panahon na ito ko rin na-appreciate yung mga maliliit na bagay na nangyayari sa akin. Gaya ng simpleng pag-announce na walang kaso. APEC week. Ay, grabe. Siguro sa inyo mababaw. Pero talagang mapapa-thank you, Lord ka. Dahil sa sobrang busy mo at sa araw-araw na pagpupuyat mo, binigyan ka ng kahit maikling panahon para makapagpahinga, makapunta sa Laguna for a quick getaway, o di naman kaya makapag-album. Yung mga Sundays na walang events, makakapag-zenti at relax with friends. Or makapag-karaoke. Karaoke. The simple joys in life. O di naman kaya malakas ang loob ni Mary to accept God's measures because of His promise. Promise of something more. 4-letter word. Napaka-potent. More. From now on, all generations will call me blessed. From the Mighty One has done great things for me. Holy is His name. It has been 2,000 years ago when Mary uttered those words. True enough, the Blessed Virgin Mary. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng
grasya, sambahin ang ngalan mo. Ika nga ng mga Katolik. Hindi man nangyari yung lifetime niya, hindi man siya nabigyan ng halaga noon. More than 2,000 years ago, she was just a random woman who gave birth to a son. Pero ngayon, sobrang immortalized na siya, and she even played a huge and important part of the Christmas story. Si Mary, para sa akin, hindi lang siya basta-basta si Jesus' mother. One of the things I learned is that Mary is a strong woman. Ang tindi ng faith niya. Pero kahit ang pinaka-strong at pinaka-confident ng tao, kailangan pa rin ng assurance. That's why the following verses from 51 to 55 showed how powerful, majestic, and mighty the Lord is. She dwelt on that. She just gave her all. The way she completely surrendered her life to the Lord is so admirable. Nag-cling siya sa promise ni Lord because from Luke 1:37 it says, "For no word from God will ever fail. No word from God will ever fail." And yung more na yun, bigla ko lang randomly naisip, patapos ko lang sinulat to. Ano yung more na yun? It's the promise of salvation. As cliche and as gas it sounds, yung more na yun, it's the promise of salvation. Honestly, I may be struggling right now to completely surrender my life to the Lord and patiently wait for Him. But I can tell, getting there, pupunta na tayo doon. 5 years ago, ang prayer ko lang talaga, maka-transfer from Philippine Christian University to UP Diliman. Ngayon, 6 months na lang, sobrang lapit ko na sa inaasam kong sablay. Claiming it, gagraduate ako this June 2016. Sa hindi po nakakaalam, I graduated high school last April 2010. 2 taon din akong na-delay. Kumbaga, hindi nakasabi makagraduate sa mga batchmates ko. Siguro sa iba, sasabihin niya, yun lang pala, hindi naman big deal. Yan na yata yung uso ngayon, parang hindi na bago na may nadadali. Pero para sa akin, sobrang devastating mo. Imbis na nagtatrabaho ka na at tumutulong sa pagpapaaral ng kapatid mo, isa ka pa rin sa ginagastos sa ngayon. Ako, sa sarili ko, sobrang nalulungkot ako doon. Yung mahal ng tuition, Marios. I know it's going to be one heck of a tough, bumpy, and even painful road, pero naniniwala at nagtitiwala ako sa Kanya. Kapit lang. To my fellow youth, hindi ko alam kung ano ang struggles nyo right now. Maybe your family, sa school, may mga requirements, sa finances, o yung iba na may love life, or sa faith journey. O kung ano man yan, hindi ko sinasabi na okay lang yan. Oo, ang katotohanan, mahirap, masakit. Gasgas na siguro to kung sasabihin ko, pero totoo naman eh, we can do this. Si Mary nga, ganun, kinaya niya. We can do this through Him and with Him because He's the one who will provide our strength. Hindi ko alam, siguro meron sa inyo ngayon na sobrang hopeless na yung feeling. Pero, yung cliche na sinasabi, you are not alone. Totoo yun. Hindi tayo nag-isa sa journey natin. Si Mary, andyan si Joseph na nakaalalay sa kanya. May mga angels na sinasend si Lord sa kanya. Kaya, confident niya pala yung masasabi na, go Lord, kaya natin to. Huwag sana tayong panghinaan ng loob. Magkaroon din sana tayo ng joyful heart and a spirit that rejoices in God. Balikan natin yung definition ng glorified niya. To make something seem greater or important than it is. Sige, hindi ko na isasama mula nung pagkapanganak natin. Itong taon na lang, 2015.
Sa nagdaang 11 buwan, mula January 1 hanggang ngayong December 22, sabay-sabay tayo magbalik tanaw sa mga naganap sa buhay natin at itanong, paano ko nga ba nag-glorify o nag-glorify ang Panginoon sa taong ito? Tulad din ba ako ni Mary na mayroong joyful heart and a spirit that rejoices in God? Paano ko nga ba napapahalagahan ang mga bagay na binigay sa akin ng Panginoon? Paano ko nabigyan importansya ang mga responsibilidad na iniatas niya sa akin? Sa papaministry man, sa paaralan, sa trabaho, o sa pamilya, o sa sarili ko, paano ako nag-respond sa tawag niya? Kahit gano'n ka-busy, pinaprioritize ko ba siya? Nag-i-effort ba ako? Tinanggap ko ba siya tulad ng pagtanggap ni Mary na puno ng confidence, hope, patience, conviction, humility, and faith? Again, tinanggap ko ba siya tulad ng pagtanggap ni Mary na puno ng confidence, hope, patience, conviction, humility, and faith? Bago ko po ito tapusin, nais ko pong gamitin ang oportunidad na ito upang magpasalamat sa inyo, sa aming mga magulang, na walang sawang sumusuporta at tumutulong sa aming mga kabataan. Mula sa Church Council hanggang sa aming mga magulang na mahabang pasensya sa aming mga anak ninyo. Sa mga tatay namin nasa UMM, sa mga nanay namin nasa UMWSDS, sa mga tito o tita or ate or kuya namin nasa UM Maya, thank you po. Super appreciated. Again po, sana magkaroon po tayo lahat ng spirit that rejoices in God. Sa mga kabataang nawawalan ng pag-asa na piling mga dahil. Nandito kami mga ate nyo, nandito yung mga mommies natin, mga titas natin, willing to help and support us. Huwag lang tayo mahiyang lumapit sa kanila. To God be the glory, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you.